Yo. Siya po mapagpalang araw sa inyong lahat ngayon na sa mga followers natin sa Pausta Sports and sa Charlie Suarez Official. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang boksingero na from province, Mindanao, and then papunta dito. Gusto ko lang tanungin kung ano yung ibahagi sa inyo kung gaano kahirap ang maging isang boksingero. Yung mga nasa probinsya na gustong pumunta ng Manila para gustong maging champion or tahakin nila yung pagiging isang ganap na sikat na boksingero, kumbaga ganun. And ibahagi mo nga, champion, ano yung experience mo? Pakilala mo muna, bro. Pakilala mo muna. Pakilala mo. Ano pangalan? Ako nga po pala si Michael Agustin. Yan. Ayan, tanungin mo muna ako. Oo, sige, go. Sige. Gusto ko pong ipagkalala sa inyo. Ano nga ang boxer natin na interview natin ngayon? Ano nga pangalan mo? Ako pala si Michael Agustin. Si Michael Agustin, galing to ng Mindanao. Saan? Sa Surigao del Sur. Surigao del Sur. So, very interesting yung niya, story niya kasi bago siya pumunta ng Manila. Kwento mo nga, paano ka napunta ng Manila? Ano yung ginawa mo? Bago po ako napunta sa dito sa Manila, punta po ako sa Tagum, tapos namasukan po ako doon, nag-retrieve ng mga karton para distribute dun sa mga saging. Kasi yung kinita ko doon, yun yung binili ko ng ticket papunta dito. Tapos yung pumunta ko dito, yung ticket mismo, yun ang pera ko. Kumbaga yun yung baon ko. Pag may sasakay po na may sasakay sa bus, yung tulungan ko. Tapos pag kumakain sila, binibigyan nila ako ng minsan itlog, minsan saging. Kailan yan? Anong taon Nung yan? 2017. Kasi kinontak ko kasi ako ni Coach Jubil Marayan para mag-varsity sa Bulacan State University. Tapos, yun nga po, kasi dahil nga ako sa pira, nagpunta ako ng Tagum from Surigao del Sur, Tagum, tapos yun nga, nagano ko ng mga karton. Then, after 2 months, nakaipon ako ng 2.5. Yun ang binili ko ng ticket papunta dito sa Luzon. After noon, paano, may dorm, sabi kasi dorm, may bigas, every month may 800, kaso ang natuloy yung yung dorm lang. Kaya medyo mahirap din ang kaya matagal din ako nakapag-pro. So, yan po mga followers, mga mamsir. Ganun po yung story, no? Kunting story lang yun, but yun yung mga encouragement para sa atin, no? Maraming mga gustong maging champion o maging sikat na boksingero or gusto maging kung sino sila sa buhay. But yung mga challenges, yung mga pagsubok kasi, hindi kasi basta-basta eh. Kailangan mo dumuas ng butas ng karayom. Kailangan mo talaga yung pagtitiis, pagtitimpi, pagpupursige at yung passion mo sa ginagawa mo na no matter what happen upside in up downward and upward sa buhay, patuloy pa rin tayo. But by God's grace, kung hindi niya ginawa yun sa buhay niya, hindi kami magkikita ngayon dito. So ano na kayo yung status mo? Ngayon po, nakapag-pro din ako, kaso nga lang, natigil-tigil din. But at least, you made it. Kasi nung nag-varsity kasi ako, siyempre bawal po kasi ang varsity ang pro sa varsity. Kaya nung 2023, lumaban po ako sa Blue by Blue din. Tabla po kami. Si Dan Dacles yung nakalaban. Malakas yun. Malakas. Kaya yun mga kapatid, no? Sige. Ano lang yun, yun yung mga encouragement natin sa mga aspirant boxers tulad ko. So makikita mo talaga dito na ang isang bagay nakukuha mo hindi sa isang panahon, hindi sa isang araw, but long term yan, pang matagalan yan. So hopefully na ang hiling ng kanyang puso, ang nais ng kanyang puso ay ibigay sa kanya sa tamang panahon sa tulong at gabay ng Panginoon. God bless us all. Thank you. Salamat. Salamat po. Galing mo na, pwede ka na, bro. Thank you sa interview.